Nagsimula ang kwento sa mag-asawang George at Sandra Vickers sa isang mapayapa at masayang buhay. Sila ay isang mapagmahal na mag-asawa na naghihintay sa isang napaka-espesyal na araw sa pagbabalik ng kanilang nag-iisang anak na si Jimmy Vickers. Napag-alaman na si Jimmy ay matagal nang naglilingkod bilang isang sundalo sa Afghanistan at ang kanyang mga magulang ay labis na nasisiyahan na sa wakas ay uuwi na siya. Samantala sa labas ng bayan may isang mapanganib na gang ang nagpaplano ng krimen. Matagal na nilang pinagmamasdan ang isang babae na naghihintay ng tamang pagkakataon para pagnakawan siya. Habang nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan, humihitit sila ng iligal na droga at pinag-usapan ang kanilang plano. Nang makita nila ang babae na umalis sa bangko pagkatapos makumplito ang isang transaksyon, alam nila na oras na para kumilos. Ang gang ay nagsuot ng maskara at sinundan siya. Hinarangan ng gang ang kotse ng babae, at nais nilang kunin ang pera na kakawidro niya. Ang babae ay nanginginig sa takot at sinabi na hindi niya alam ang kanilang sinasabi. Hinalughog ng isa sa mga magnanakaw ang kanyang sasakyan ngunit wala siyang nakita. Bigo at galit iminungkahi ng isa pang miyembro ng gang na i-hostage siya sa halip. Sa mga oras na ito si George Vickers ay nagkataong dumaan. Si George Vickers nang maramdamang may nangyaring masama, mabilis niyang hinarap ang mga kriminal. Sinabi niya na hayaan na nila ang babae. Ngunit isa sa mga magnanakaw na nagngangalang Josh ay tumangging umatras. Galit na galit siya na may nakikialam sa kanilang plano. Kumuha siya ng baseball bat at hinampes si George sa kaliwang braso. Sa kabila ng sakit ay tumanggi si George na sumuko. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, ang iba sa gang ay nagpanik at tumakbo na iniwan si Josh. Habang sila ay tumakas, ang isa sa kanila ay tumalikod upang pagbabantaan si George. Na nagbabala sa kanya na pagsisisihan niya ang kanyang ginawang pangangialam. Pagdating ng mga pulis ay agad nilang ginamot ang nasugatan na braso ni George at tinanong siya tungkol sa kung ano ang nangyari. Isa sa mga opisyal ay si Detective Spencer Holland na maingat na tinasa ang sitwasyon. Pagkatapos suriin si Josh, ang detective ay binalingan si George. Sinabi ni George na ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Ngunit walang pagpipilian si Spencer kundi arestuhin siya, dahil sa pagpatay sa isang buhay. Nagulat si George nang marinig ito na hindi makapaniwala sa nangyari. Sa ibang lugar ang mga miyembro ng gang na nakatakas na bumalik sa kanilang hideout. Ang kanilang grupo ay pinamamahalaan ng kanilang malupit na pinuno na si Warren Evans. Sa loob ng ilang miyembro ng gang ay gumagamit ng ilegal na droga. Habang ang iba ay naghahanda ng mga pakete na ibebenta. Nang marinig ni Warren ang nangyari sa kanyang mga tauhan, siya ay galit. Hindi lang nabigo ang kanilang mission kundi iniwan pa nila si Josh na kapatid ni Warren. Nadaig ng galit at kalungkutan nangako si Warren na maghihiganti. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na subaybayan si George Vickers. Noong gabing iyon si Warren at ang kanyang mga tauhan ay pinapanood sina George at Sandra Vickers habang sila ay pauwi. Pagkatapos maghintay ng tamang sandali na lumabas sila ng kanilang sasakyan at lumapit sa loob ng bahay. Nang walang babala pinasok nila ang loob ng bahay dahil dito ay walang magawa si George. Matapos na itali silang dalawa, si Warren at ang gang ay narecord ang kanilang paghihirap. Binuhusan nila ng gasolina ang kanilang mga walang magawang katawan. Na may malamig na loob ay sinunog nila ang bahay. Habang pinapanood ang apoy na nilalamon ang buong bahay. Kinabukasan ay dumating si Jimmy Vickers mula sa Afghanistan at nakatagpo lamang ng mapangwasak na balita. Na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang kakilakilabot na sunog. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Griff. Sa sandaling ito nagpahayag si Griff ng kanyang malalim na pakikiramay. At tiniyak kay Jimmy na gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya upang mahanap ang mga responsable sa brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Determinadong ibunyag ang katotohanan. Bumisita si Jimmy sa isang lokal na bar malapit sa kanyang bahay na umaasang makakalap ng mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyari. Sa bar, nilapitan niya ang bartender na si Terry at nag-order ng inumin. Humingi siya ng mga detalye sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Ngunit si Terry ay natatakot na magsalita, iniwasan niya ang mga tanong ni Jimmy at ayaw niyang masangkot sa mga gangster sa lugar. Dahil ang galit ni Jimmy ay lumaki, at gumawa siya ng gulo sa bar. Takot sa anumang gulo, ibinunyag ni Terry na narinig niya si George at Sandra na sumisigaw habang nasusunog ang bahay. Mula sa bintana nakita niya ang apat na lalaki na sinunog ang bahay. Natakot si Terry na humingi ng tulong. Pagkatapos ay binisita ni Jimmy ang bahay.
Doon ay nakita niya ang isang kalahating sunog na larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang mga magulang. Hawak ito sa kanyang mga kamay, ang bigat ng kanilang pagkawala ay dumurog sa kanyang puso. Hindi nagtagal dumating si Griff na nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan. Sinubukan niyang aliwin si Jimmy ngunit ang sundalo ay labis na natupok sa kanyang galit. Si Jimmy ay tumanggi sa anumang pakikiramay. Dahil ang nais niya ay malaman kung sino ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit si Griff ay walang matibay na sagot kung sino ang gumawa nito. Sinuri ng pulisya ang surveillance footage ngunit ang mga salarin ay naging maingat upang maiwasan ang malinaw na pagkakakilanlan. Ito ay nagpasiklab lamang sa pagkadismaya ni Jimmy. Nang walang ibang salita, tumalikod si Jimmy at umalis, umaasa na mahahanap niya ang hustisya. Sa sumunod na araw ay binisita ni Jimmy ang puntod ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay pumunta siya sa malapit na simbahan upang makahanap ng kapayapaan. Habang nakaupo siya doon na nawawala sa pag-iisip ay dumating ang kanyang asawang si Morgan at malumanay na sinubukang aliwin siya. Binanggit niya na nagpadala siya sa kanya ng ilang mga email ngunit hindi siya tumugon. Ipinaliwanag ni Jimmy na siya ay nasa isang misyon ng digmaan at wala siyang oras upang tumugon. Na nag-aalala para sa kanyang kapakanan, pinilit siya ni Morgan na iuwi siya. Alam niya kung gaano siya nasasaktan pagkatapos mawala ang kanyang mga magulang. Ngunit si Jimmy ay nanatiling malayo at malamig ang kanilang relasyon. Sa mahabang panahon ng kanilang mahirap na relasyon ay malapit na silang magdiborsyo. Pakiramdam na wala nang masasabi ay nagpasya si Jimmy na umalis sa simbahan. Habang naglalakad palayo kay Morgan nang walang anumang salita. Samantala sa punong tanggapan ni Warren, isang binata at isang babae ang dumating na naghahanap upang bumili ng iligal na droga. Gayunpaman nilinlang sila ni Warren na sinasabing wala silang sapat na pera para sa mga droga. Nang sila ay nagprotesta, ang binata ay binugbog ng brutal. Pagkaraan ng mga araw, si Jimmy ay nasa isang kafe na humihigop ng kanyang kape. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Ang isang lalaki sa loob ng kafe at ang isa pa sa kabilang kalye ay tila binabantayan siya. Habang iniisip niya ang kanilang presensya, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Griff. Bilang tugon, mabilis na sinabihan siya ni Jimmy na magkita sa kanyang kotse. Sa loob ng kotse, si Griff ay nagbigay ng mahalagang impormasyon. Sinabi niya na nakita niya ang kotse ni Warren na nakamasidnod sa bahay ng mga magulang ni Jimmy bago ang pagpatay. Sinabi din niya kung papaano ni George na pinigilan ang mga magnanakaw at ito ay ang gang ni Warren. Upang i-back up ang kanyang mga salita, ibinigay ni Griff kay Jimmy ang isang flash drive na naglalaman ng surveillance footage mula sa gabi ng pagnanakaw. Nang gabing iyon na puno ng hindi mapigil ang galit, tumungo si Jimmy sa address na ibinigay sa kanya ni Griff. Kasabay nito ay nasa fitness center si Warren na tinatapos ang kanyang pag-eehersisyo. Si Jimmy ay nakapark sa malapit at matiyagang naghihintay na lumabas siya. Sa kalaunan ay lumabas si Warren sa gym at nagtungo sa kanyang sasakyan. Nang malapit na siyang magmaneho, binangga ni Jimmy ang kanyang sasakyan. Galit na galit lumabas si Warren para kamprantahin ang driver. Ngunit inatake siya ni Jimmy at walang awang binugbog siya. Noong nawalan ng malay si Warren, hinayla siya ni Jimmy palayo habang tinatakpan ang kanyang ulo bago dinala sa hindi malamang lugar. Nang mabawi ni Warren ang malay niya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa loob ng kotse. Biglang tumama sa mukha niya ang takot at takot sa kanyang mukha. Tumangging magsalita si Warren kaya kinuha ni Jimmy ang isang lata ng gasolina at ibinuhos ito sa paligid ng sasakyan. Nagpapaliwanag na handa siyang gawin ang lahat para makuha ang katotohanan. Matapos pagbantaan ni Jimmy si Warren na sasabihing pakakawalan niya siya kapag ibinunyag niya ang mga pangalan ng mga sangkot sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Si Warren natakot ay ibinigay ang mga pangalan na umaasang makakaligtas siya. Ngunit si Jimmy ay walang balak na pakawalan siya. Nagsindi siya ng sigarilyo at itinapon ito sa kotse hanggang na nagliyab ito. At si Warren ay nakulong pa rin sa loob, na walang bakas ng pagsisisi. Tinalikuran ni Jimmy ang nasusunog na sasakyan at umalis. Dumiretso siya sa bahay ni Morgan. Pagdating, ang kanilang pag-uusap ay mabilis na nauwi sa pagtatalo. Kaya naman nagpasya si Jimmy na umalis, ngunit sa pagtayo niya ay nahadyap ng mga mata ni Morgan ang malalim na sugat sa kanyang tiyan. Na nag-aalala ay pinilit niya itong manatili at linisin ang sugat. Tinanong ni Morgan kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit si Jimmy ay nagbigay lamang ng isang hindi malinaw na tugon na nagsasabi na ito ay komplikado. Napansin ni Jimmy ang divorce paper na nasa misa. Sinabi niya na hindi niya ito pepirmahan.
Kaya naman naghanda na si Jimmy na umalis, bago pa man siya makalabas inalok siya ni Morgan na manatili siya ng magdamag. Matapos ang maikling pag-aalinlangan ay tinanggap niya at tahimik silang sumang-ayon na hayaan ang sandali na ito. Sa susunod na umaga huminto si Morgan sa isang kafe, kung saan nakuha niya ang pansin ng mga balitang nakabroadcast sa telebisyon. Ang screen na nakadisplay ang isang breaking na kwento. Si Warren ay natagpuang patay sa isang sunog na kotse. Sa pinangyarihan ng krimen, ang mga pulis at mamamahayag ay nagsisiksikan sa lugar na nag-iimbestiga sa nangyari. Samantala sa hideout ni Warren, hindi nila matanggap ang pagkamatay ng kanilang boss. Ang pagkakakilanlan ng pumatay kay Warren ay hindi pa rin nila alam ngunit si Rob ay may pagdududa. Pinaghihinalaan niya si Caleb na nagtaksil sa kanila at pinalabas si Warren. Noong gabing iyon na determinadong alamin ang katotohanan, sina Rob at Ryan ay sumugod sa bahay ni Caleb na humihingi ng mga sagot. Si Caleb ay sinabi na wala siyang alam sa pagkamatay ni Warren. Nang hindi inaasahan ang kanyang kasintahan ay nagpakita na nakatotok ng baril kina Rob at Ryan. Kaya napagpasyahan nilang umalis na may pagbabante sa kanila. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Jimmy at puno ng mga tanong. Sa wakas ay nagpa siya na tingnan ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Griff. Pinanood niya ang surveillance footage. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang ama na si George na pinaprotektahan ang isang babae. Sumiklap ang galit ni Jimmy nang makita niya ang footage. Ang masakit na alaala ng pagpaslang sa kanyang mga magulang ay nagpasigla sa kanyang pagnanais na maghayganti at hindi na siya makapaghintay pa. Determinadong hinanap niya si Griff upang mangalap ng impormasyon tungkol sa natitirang mga mamamatay tao. Nang makita ni Jimmy si Griff kaagad niyang hiningi ang mga address ng iba pang mga salarin. Gayunpaman ay labis na nag-aalala si Griff tungkol sa plano ni Jimmy. Binalaan niya ito na ang paghihiganti ay mapanganib. Sinabi niya na hayaan na ang pulis na humawak sa kasong ito. Naniniwala si Griff na ang hustisya ay dapat ibigay sa pamamagitan ng legal na paraan. Ngunit tumanggi si Jimmy na makinig, hindi niya matanggap ang ideya na ang mga mamamatay tao sa kanyang mga magulang ay tatanggap lamang ng isang sentensya ng pagkakulong. Dahil para sa kanya ay hindi ito sapat, sa sandaling iyon sinubukan ni Griff na mga tuwiran sa kanya. Na nagsasabing ang paghihiganti ay haantong lamang sa isang walang katapusang siklo ng karahasan. Ngunit si Jimmy ay nanatiling matatag na nawalan siya ng tiwala sa legal na sistema. Sa paniniwalang maraming mga opisyal ang hindi pinapakinggan ang mga pakiusap ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos si Griff ay itinalaga sa isang kaso ng pagnanakaw na nauwi sa patayan. Bilang bahagi ng kanyang pagsisiyasat binisita niya ang byuda ng biktima na si Mrs. Gilbert, na umaasang makakuha ng paglalarawan sa umatake. Ngunit nahihirapan siya na alalahanin ang anumang mga detalye. Dahil ang pag-atake ay nangyari ng napakabilis. Nang walang solidong mga impormasyon. Humarap si Griff sa kanyang superior na si Spencer para sa patnubay. Sa kasamaang palad binabaliwala ni Spencer ang kaso at ginawa niya itong isang nakagawiyang pagnanakaw. Dahil si Gilbert ay makikinabang sa insurance ng kanyang yumaong asawa. Si Griff ay naiinis sa mga ganoong salita lalo na mula sa isang law officer na dapat ay magpoprotekta sa mga tao. Sa ibang lugar sa isang abalang restaurant isang lalaking nagngangalang Honey ay nanananghalian kasama ang kanyang mga kasamahan. Pinag-uusapan ang kanilang mga usapin sa negosyo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay napansin niyang naglalakad si Jimmy. Sa pagkilala sa kanyang dating kaibigan si Honey ay agad na nilapitan siya. Napag-alaman na si Honey ay may kinalaman sa pakikipag-usap sa iligal na armas na kailangan ni Jimmy. Matapos ng ilang pag-uusap, si Honey ay pumayag na tumulong at dinala si Jimmy para makipagkita sa isang dealer ng armas na nagngangalang Trojan. Pagdating ay ipinakita agad ni Trojan ang kanyang mga armas. Si Jimmy ay agad na sinuri ang mga ito bago niya ito kukunin. Nang si Jimmy ay aalis na sinabihan siya ni Honey na mag-ingat sa kanyang plano. Armado ng kanyang mga armas, si Jimmy ay naghanda para sa kanyang unang target si Danny. Maingat niyang sinundan si Danny sa kanyang bahay papunta sa isang bar at naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nang si Danny ay pumunta sa banyo, si Jimmy na nakasuot ng maskara ay nasa loob na naghihintay sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan ay naglunsad siya ng isang mabangis na pag-atake na nagpatambal kay Danny na nawalan ng malay. Ilang sandali pa ay kinaladkad ni Jimmy ang walang malay na si Danny sa isang liblib na lugar. Nang sa wakas ay nakabawi na rin si Danny sa kanyang malay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos kasama si Jimmy na nakatayo sa harap niya.
Malamig ang boses ni Jimmy at napuno ng paninindigan at sinabi kay Danny na mamamatay na siya ngayong gabi. Ang mukha ni Danny ay puno ng takot, wala siyang alam kung bakit siya tatapusin ni Jimmy. Ngunit nakikita niya mula sa mga mata ni Jimmy na walang awa. Samantala si Rob na hindi mahanap si Danny sa bar ay nagpasya na tawagan ang kanyang cellphone na ikinagulat niya na sinagot ni Jimmy. Malamig at nananakot ang boses ni Jimmy habang sinabi niya kay Rob na mamamatay si Danny sa gabing ito at hindi magtatagal ay sasalubungin ni Rob ang kaparehong kapalaran ni Danny. Si Rob na hindi nabigla sa pananakot ni Jimmy na sinagot ito ni Jimmy sa mga pananakot. Hinamon niya si Jimmy na magkita sila ng personal. Nang marinig ito determinado si Jimmy at nangako na malapit na ang kanilang pagkikita. Nang natapos na ang tawag hindi nag-aksaya si Jimmy ng oras na nagtimpla siya ng semento sa tubig na naghahanda ng malagim na kapalaran para kay Danny. Nang walang pag-aalinlangan pilit na ibinuhos ni Jimmy ang makapal na pinaghalong semento kay Danny. Sa susunod na umaga ang mga pulis ay dumating upang imbestigahan ang pagkamatay ni Danny. Kasama nila ay si Spencer na parehong naintriga at nabalisa sa hindi pangkaraniwang paraan ng pagpatay. Sinuri niya ng mabuti ang matigas na katawan ni Danny. Nang mapagtanto niya na ang semento sa loob ng katawan ay tumigas. Hindi nagtagal dumating si Griff upang tumulong sa investigasyon. Si Spencer na sa una ay nagpakita ng kaunting interes at bigla na lamang siyang nakakita ng pagkakataon upang lutisin ang mga kaso ng pagpatay. Dahil sa nais niyang tumaas ang kanyang posisyon. Hindi nagustuhan ni Griff at ng iba pang mga opisyal ang opportunistikong ugali ni Spencer. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Griff ang isang nakakatakot na katotohanan na si Jimmy ang mamamatay tao. Natagpuan niya ang isang mensahe na iniwan ni Jimmy malapit sa katawan ni Danny na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Sa kabila nito inilihim ni Griff ang kanyang mga nalalaman. Determinado na naumangat ang kanyang karera si Spencer ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Pumunta siya sa bar ang huling lugar na pinuntahan ni Danny bago siya pinatay. Doon ay nilapitan niya si Debs ang babaeng bartender at humiling ng access sa footage ng CCTV. Na umaasang magbibigay ito ng mga pahiwatig tungkol sa pagpatay. Sa parehong oras si Terry ang may-ari ng bar, ay tumawag na ng pulis. Dahil sa mga alalahanin tungkol sa isang grupo ng mga magnanakaw na madalas na ginulo ang kanyang establishmento. Bago masuri ni Spencer ang footage ipinahayag ni Debs ang kanyang hindi pagsang-ayon sa desisyon ni Terry na masangkot sa awtoridad. Sinabi ni Terry na gusto lang niya ang kaligtasan ng kanyang bar at alisin ang mga manggugulo. Habang nagdedebate sina Terry at Debs, sumugod si Spencer sa kanyang kahilingan na igiit na tingnan ang surveillance footage para mangalap ng higit pang ebidensya para sa kanyang kaso. Habang sinusuri ang surveillance footage napansin ni Spencer ang isang kaina-hinalang eksena. Isang lalaki na pilit na tinutulak ang isang tao sa trunk ng kanyang sasakyan sa parking lot. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na mahalaga ito, kaya hiniling niya sa staff ng bar na i-zoom in ang mukha ng tao. Ang malinaw na imahe, ay nakumpirma ang kanyang hinala na si Jimmy ang nasa likod ng pagkamatay ni Danny. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pinagsama ni Spencer lahat ng mga ebidensya. At kinaumagahan ay nasa apartment ni Jimmy ang mga pulis na handang arestuhin siya. Gayunpaman, kakauwi lang ni Jimmy sa bahay nang makita niya ang mga awtoridad. Nang walang pag-aalinlangan ay pinaikot niya ang kanyang sasakyan at mabilis na tumakbo patungo sa bahay ni Morgan. Nang makita ng mga pulis na walang laman ang apartment ni Jimmy ay pumunta sila sa bahay ni Morgan. Ipinaalam nila sa kanya na pinaghihinalaan nila ang kanyang asawa sa isang pagpatay. Bago umalis iniabot sa kanya ang isang business card na humihimok sa kanya na makipag-ugnayan sa kanila kung malaman niya ang kinaroroonan ni Jimmy. Pagkaalis ng mga opisyal si Morgan ay galit at labis na nabigla. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay maaaring maging isang mamamatay tao. Ang mainit na pagtatalo nila ay naging malinaw na hindi niya matanggap ang kanyang ginawa at pinilit niyang tanggapin ang katotohanan. Si Jimmy ay nanatili sa bahay ni Morgan, hiniling niya na umalis sa bayan upang makapagsimula sila ng bago kapag natapos na ang kanyang misyon. Gayunpaman ay nagbabala rin si Jimmy na hindi na niya ito makikitang muli hanggang sa matapos niya ang sinimulan niya. Nalulungkot na tahimik na tumingin sa kanya si Morgan, tahimik na umaasang babalik siya sa kanya ng ligtas. Ngayon ang isang takas na si Jimmy ay nanatiling mababa at umiwas sa mga hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan. Nang huminto siya sa tabi ng isang maliit na tindahan upang bumili ng supply. Nakilala siya ng 2 pulis, nang hindi nag-aksaya ng oras dumaan siya sa likuran para makatakas.
Habang si Spencer ay nakatanggap ng balita na si Jimmy ay nakita. Hindi nag-aksaya ng oras, sumugod siya sa lokasyon at agad na inutusan ang mga opisyal na arestuhin si Jimmy. Si Jimmy ay dumaan sa likod na eskinita na maingat na tinahak ang mga makipot na kalye. Nang bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili, nakaharap ang isa sa mga opisyal na nakakilala sa kanya kanina. Bago siya nakariyak, may isang van na biglang dumating, lumabas sila sa van at pinatumba ang dalawang pulis. Sa paniniwalang ang mga lalaki ay mga kaaway, mabilis na itinaas ni Jimmy ang kanyang baril. Bilang tugon, inilabas ng dalawang lalaki ang kanilang sariling mga sandata. Ang sitwasyon ay naging tense hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki sa van at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril. Nagulat si Jimmy nang makita na ito ay si Colonel Leach, ang kanyang dating leader sa Afghanistan. Hindi nang tagal si Jimmy ay sumama sa van at hinarap si Colonel Leach. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang dating commander. Napag-alaman na si Leach ay dumating para sa isang alok, na gusto niyang bumalik si Jimmy sa Afghanistan at maglingkod muli bilang isang sundalo. Pinaalalahanan siya ni Leach na bilang isang sundalo ay may tungkulin siyang maging handa sa tuwing tatawagan siya. Gayunpaman, si Jimmy ay matatag na tumanggi, dahil siya ay may hindi natapos na gawaing aasikasuhin. At sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming oras. Binigyan siya ni Leach ng 2 araw para ayusin ang kanyang mga personal na gawain. Samantala, dumating si Spencer sa eskinita, kung saan huling namataan si Jimmy at nakita niya ang 2 pulis na nakahandusay sa lupa at napuno siya ng pagkabigo. Napuno siya ng pagkabigo na pinalampas niya lamang ang kanyang pagkakataon na mahuli si Jimmy. Sa ibang lugar, nakipagkita si Griff kay James na dating kasamahan ni Jimmy mula pa sa kanilang panahon sa Afghanistan. Sinubukan ni Griff na kumbansihin si James na hayaan si Jimmy. Ngunit si James ay nanatiling matatag na nagsasabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ipinahayag ni Griff ang totoong motibo ni Spencer, na kung magtatagumpay si Spencer sa paghuli kay Jimmy, siya ay mapopromote bilang police inspector. Ayaw ito ni Griff na mangyari dahil sisirain ang reputasyon ng mga pulis. Si James ay natahimik habang si Griff ay papaalis. Sa araw na ito, si Spencer ay dumating sa isang restaurant para kumain. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian lang. Ang isang mamamahayag na nagngangalang Julia ay lumapit sa kanya upang humingi ng mga detalye tungkol sa kaso ng pagpatay kay Jimmy. Nainis sa kanyang pagpupursigi, napakunot ang noo ni Spencer at biglang umalis sa restaurant. Noong gabing iyon, sa isang masikip na bar, si Ryan ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Nang hindi alam ang panganib na nakatago sa malapit, nang biglang may inabot sa kanya ang isang waiter ng isang sobre. Sa loob nang nakita niya ang isang nakagigimbal na larawan ni Danny. Pagkatapos ay halos tumigil ang kanyang puso nang makita niya si Jimmy na nakatingin sa kanya mula sa kabila ng bar. Nang walang pag-aalinlangang tumakbo si Ryan palabas ng bar, si Jimmy na nakasunod malapit sa likuran. Si Ryan na mabilis na tumakbo sa mga kalye na desperadong makatakas habang hinahabol siya ni Jimmy sakay ng isang kotse. Umikot siya sa mga sulok at tumakbo sa walang laman na mga kalsada. Ngunit naubos ang kanyang swerte nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang dead-end na eskinita. Bago siya makapag-react, si Jimmy ay lumabas sa kanyang sasakyan at nawala ng malay sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Nang mabawi ni Ryan ang kanyang malay, nagpanik siya dahil siya ay nakatali sa isang sasakyan, habang ang kanyang mga paa ay nakagapos ng mga bakal na kadena. Nanginginig na tumangala siya kay Jimmy na may takot sa kanyang mga mata at humingi ng awa. Paulit-ulit siyang nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ngunit si Jimmy ay nanatiling malamig at tahimik na pinaandar ang sasakyan. Humagulgol pasulong na hila-hila si Ryan sa magaspang na lupa. Ang kanyang mga hiyawan ay umalingaw sa walang laman na eskinita, ngunit mabilis itong nawala. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nawalan ng buhay. Nang matiyak ni Jimmy na patay na si Ryan, pinahinto niya ang sasakyan at tinanggal ang pagkakatali ng mga tanikala at umalis sa eksena. Kinabukasan ay nakipagkita si Spencer sa kanyang superior sa isang tulay upang pag-usapan ang nagaganap na kaso ng pagpatay. At pinaalalahanan siya ng kanyang amo na lutisin ang nangyaring pagpatay sa lalong madaling panahon. Umupo si Spencer sa isang coffee shop na nalilito sa pag-iisip, habang sinusubukang malaman ang pinakamahusay na paraan upang matunten at arestuhin si Jimmy. Samantala, si Colonel Leach ay determinadong tulungan si Jimmy na iwasang mahuli si Jimmy. Nang makapasok siya sa parehong coffee shop, habang nagutos siya ay nakita niya si Spencer at nilapitan siya.
Tinangka ni Litch na magsimula ng isang pag-uusap, ngunit hindi siya nakilala ni Spencer. Binalaan niya si Spencer na si Jimmy ay isa sa kanyang tao at binalaan siya na huwag manghimasok. Si Spencer nang walang pag-aalinlangan na sinabi na nilabag ni Jimmy ang batas at kailangang panagutin. Nang marinig ito si Litch ay nagbahagi ng kwento tungkol sa panahon ni Jimmy sa Afghanistan. Ikinwento niya ang isang matinding labanan noong Setyembre taong 2009 nang matuklasan ng kanyang unit ang isang impending Taliban ambush. Salamat sa mabilis na pag-iisip at pambihirang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Jimmy ay nagawa nilang makaligtas ng walang nasasaktan. Sa pagtatapos ng kanyang kwento binalaan niya si Spencer na si Jimmy ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang lubos na sinanay na sundalo, isang taong nakaligtas sa totoong digmaan. Kaya mas mabuti na hayaan siya ni Spencer, ngunit hindi pinansin ni Spencer ang babala. Dahil masyadong nakatutok sa kanyang ambisyon na maging isang police inspector. Buong tapang niyang sinabi na huhulihin niya si Jimmy kahit anong mangyari. Si Litch na nadidismaya ay pinaikit ang kanyang mga mata at nilinaw na kung siya ay itutuloy ang paghuli kay Jimmy ay makikialam siya. Lumipat ang eksena sa isang mataas na antas na pagpupulong kung saan nagtipon ang Police Commissioner Shields at Inspector Wales sa ilalim ng pamumuno ni Commander Carter. Habang nagsimula ang pulong, iniabot ni Carter ang isang file na nagdedetalye sa background ni Jimmy at hinikayat ang mga opisyal na bawasan ang mga kaso laban sa kanya. Ipinaliwanag na si Jimmy ay membro ng Special Air Forces at Elite Combat Unit at ang kanyang kakayahan ay kailangan ng bansa. Bilang resulta nais ni Carter na ibalik si Jimmy sa serbisyo. Si Shield ay nag-alinlangan dito at tinanong kung sino ang superior ni Jimmy. Ngunit sinagot lang ni Carter na ang naturang impormasyon ay hindi dapat malaman ng pulisya. Mariing tumutol si Shield sa pagtatalo na si Jimmy ay isang mapanganib na kriminal na nakagawa ng malubhang pagkakasala. Gayunpaman iginiit ni Carter na ang mga pulis ay walang pagpipilian kundi ang palayain siya. Noong gabing iyon ay naglalakad si Rob pauwi sa kanyang apartment. Nang hindi alam na pinagmamasdan siya ni Jimmy mula sa kadiliman. Biglang lumitaw si Jimmy at tinutukan si Rob ng baril sa kanyang ulo. At pinilit siya na lumakad patungo sa apartment ni Caleb. Ginamit ni Jimmy si Rob bilang panangga at pinaputukan niya si Caleb at ang kanyang mga tauhan at isa-isang inalis sila. Ang kasintahan ni Caleb na nagtangkang barilin si Jimmy gamit ang isang shotgun ay napatay din sa kabuluhan. Si Caleb na buhay pa ay pinaupo siya. Si Jimmy ay nagdala ng acid at hiningi niya ang password sa safe ni Caleb. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Pagkatapos makuha ang mga salansan ng pera at ang mga pakete ng droga ay inilagay niya ito sa acid. Si Caleb na mahina at natatakot, desperadong sinubukan siyang pigilan. Ngunit wala siyang magawa, sa wakas ay itinaas ni Jimmy ang lalagyan at binuhusan ng asido sa ulo ni Caleb, na nagtapos sa kanyang buhay sa paghihirap. Kinabukasan ipinatawag ni Spencer si Griff sa kanyang opisina, nang nasa loob na si Spencer ay inakusahan si Griff na nakipagsabuatan kay Jimmy at hinayaan ang kanyang pagpatay. Bilang isang resulta agresibo niyang hiniling na malaman kung sino ang susunod na target ni Jimmy. Ngunit si Griff ay itinanggi ang akusasyon, dahilan para tanggalin siya sa kaso. Maya-maya sa isang abalang newspaper's office, ang editor-in-chief na si Alex ay tinawag ang senior journalist si Julia. Binigyan niya siya ng importanteng gawain para i-publish ang isang artikulo tungkol sa kaso na sangkot ang pangalan ni Jimmy. Si Julia ay naglabas ng artikulo na mabilis na pumukaw ng kontrobersya. Sa kanyang artikulo ipinakita niya si Jimmy hindi bilang isang mamamatay tao ngunit bilang isang lokal na bayani. Ipinagtanggol niya na siya ay pumatay lamang ng mga mapanganib na kriminal na matagal nang tinatakot ang komunidad. Nang lumabas ang artikulo sa pahayagan na nagdulot ito ng kaguluhan. Si Spencer bilang isang opisyal ng pulisya na namamahala sa kaso ni Jimmy ay agad na nagalit. Ang publiko ay nagsimulang sumuporta kay Jimmy, dahil dito mahihirap si Spencer sa kanyang trabaho. Sinimulan siyang gipitin ng kanyang superior na bilisan ang paglutas sa kaso at dalhin si Jimmy sa kulungan. Bigo at determinado, si Spencer ay gumawa ng isang plano na binisita ni Spencer si Rob na nagpapagaling sa ospital mula sa mga pinsalang natamo niya. Desperado na palakasin ang kanyang kaso laban kay Jimmy inutusan ni Spencer si Rob na pasukin ang bahay ni Jimmy at mangalap ng anumang ebidensya na maaaring magamit laban sa kanya. Pumasok siya sa bahay ni Jimmy at nagsimulang maghanap ng anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, natuklasan niya ang ilang mga larawan ni Jimmy mula sa kanyang paglilingkod sa Afghanistan.
Kasama ang mga larawan na nakita niya ang isang malaking tumpok ng mga liham na naka-address kay Jimmy. Habang inaayos niya ang mga ito, nakatagpo siya ng isang liham na may nakasulat na isang partikular na address ng bahay. Dahil napagtanto niyang maaaring mahalaga ito, nagpa siyang mag-imbestiga. Pagkatapos ay sinundan ni Rob ang address, at nakipagkita para sa isang deal sa druga. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kotse, sinindihan ang mga gamot na binili niya at huminga ng malalim. Saka siya biglang nakaramdam ng baril na tumutusok sa kanya. Nasa loob na ng kotse niya si Jimmy na naghihintay sa kanya. Nang hindi binibigyan ng maraming pagpipilian si Rob ay inutusan siya ni Jimmy na magmaneho. Nang walang ibang pagpipilian sumunod si Rob at nagmaneho papunta sa lokasyon sinabi ni Jimmy. Ito ay malapit sa isang tahimik na tabing ilog malayo sa lungsod. Pagdating nila, si Jimmy ay naghanda ng isang kemikal. Ipinaliwanag niya na ang kemikal na ito ay unti-unting sisirain ang mga organo ni Rob mula sa loob. Bago niya iturok sa kanya, binigyan siya ni Jimmy ng pagkakataong sabihin ang kanyang mga huling salita. Sa halip na magmakaawa para sa kanyang buhay, dinuraan ni Rob si Jimmy at insultuhan siya na ikinagalit ni Jimmy, kaya sinuntok siya ng paulit-ulit. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngumisi si Rob at sinabihan si Jimmy na buksan ang trunk ng kanyang sasakyan. Sinabi niya na gumawa siya ng surpresa na hindi malilimutan ni Jimmy. Kaya ginawa ni Jimmy ang sinabi ni Rob nang buksan niya ang trunk. Ang kanyang mga mata ay nagulat, nakita niya ang katawan ni Morgan na wala ng buhay. Isang taong lubos na pinapahalagahan ni Jimmy. Nadaig sa kalungkutan at galit, umabot sa sukdulan ang galit ni Jimmy. Si Rob nang makita ang kanyang sakit, ay sinamantala ni Rob ang pagkakataon na tuyain siya ng mas malupit. Na nagpapaalala sa kanya na nawala sa kanya ang lahat ng kanyang minamahal. Galit na hindi na control, itinaas ni Jimmy ang kanyang baril at binaril si Rob na tinapos ang kanyang buhay. Ilang sandali dumating ang mga pulis, na pinamumunuan ni Spencer ay dumating sa eksena. Pinalibutan si Jimmy gamit ang kanilang mga sandata na nakatutok sa kanya. Si Spencer ay humakbang pasulong at inutusan si Jimmy na ihulog ang kanyang baril. Sa sandaling iyon ay hinimok niya si Jimmy na sumuko ng mapayapa bago mapilitan ang mga opisyal na kumilos laban sa kanya. Nang dumating si Griff sa pinangyarihan, laking gulat niya nang matuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Morgan sa trunk ng kotse. Nagalit sa mga aksyon ni Spencer na hinarap niya si Spencer, na sinasabi na si Spencer ang totoong mastermind sa nangyaring kaguluhan. Inakusahan niya si Spencer na tinulungan niyang makatakas si Rob sa hospital. Dahil kung hindi niya ito ginawa ay buhay pa sana si Morgan. Sinabihan siya ni Griff na aminin ang kanyang maling ginawa. Kalaunan ay napilitan si Spencer na aminin na pinayagan nga niya si Rob na umalis sa ospital upang maglagay ng bitag para kay Jimmy. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Spencer ang kanyang sarili na nangangatwiran na wala siyang pagpipilian. Dahil pinabayaan ni Griff si Jimmy na isang di umano'y mamamatay tao na maging malaya. Nang marinig ito, ang pinuno ng pangkat ng pulis ay inutusan na ibaba ang kanilang mga armas. Dahil sa mga pansariling pagnanasa ni Spencer ng pasya ang pangkat na wag arestuhan si Jimmy at hayaan na makaalis si Jimmy. Naiwan si Spencer sa pagkabigla at hindi makapaniwala na inaasahan niyang huhulihin ng mga pulis si Jimmy at hindi pakakawalan. Si Spencer sa kanyang kabiguan at bigla niyang hinablot ang kanyang baril upang salakayin si Jimmy. Ngunit mabilis na nag-react si Jimmy ay mabilis niyang tinutukan ng baril si Spencer at ibinagsak siya sa lupa. Matapos na madaig si Spencer, umalis si Jimmy. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.